Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maricar. Hindi ko po ito tunay na ngalan. Kasal at may asawa na sa abroad, sa bansang Europa. Siya, si Edward. Hindi niya tunay na pangalan. Wala kaming anak dahil bagong kasal pa lamang kami nito. Sa una, ay masaya naman ako na naiiwan sa bahay. Kasi kapag wala akong trabaho sa opisina, ay naglilibang naman ako. Kung minsan pa nga, ay may me time ako para sa aking sarili. Nagpapasalon ako at kung ano-ano pa ngang maisipan ko. Sa bawat araw na magkalayo kami ng aking mister, doon ko na nadarama ang lungkot ng maiwanan. Noong una, ay sanay naman ako. Kaso nga lang, darating ka talaga sa oras na ikaw ay malulungkot at mangungulila. Halina't pakinggan ang kwento ng ating letter sender. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Ito na po ang kadugtong. Sa lambing ng iyong asawa ay hahanap-hanapin mo yon. Nang minsang magkasakit ako, na ako ang mag-isa rito sa bahay, hindi ko na nga alam ang aking gagawin. Kaya't napagdesisyon na namin mag-asawa na kumuha ng helper. Naghanap naman ako through online. Kaso wala akong nagustuhan sa mga nakausap ko. Ang iba nga kasi ay demanding. Kaya't feeling ko ay hindi kami magkakasundo, kaya't wag na lamang. Patuloy pa rin ako naghahanap ng makakasama ko. Para naman hindi na nga ako mahirapan pa. Mag-isa lamang ako, pero paano kung maulit na magkasakit ako? Hindi pa nga rin ako makahanap at nawawala na nga rin ako ng pag-asa. Hanggang sa ibinalita sa akin ng aking mister na ang pamangkin na lamang niya ang kunin namin para maging helper sa bahay. Siya si Darwin, 21 anyos na magpupulis sana. Kaso naghihintay pa para sa exam nito. Kahit pang samantala muna itong manunuluyan sa bahay namin mag-asawa. At ito ay sa may Sampaloc, Manila. Pumayag ako kasi kilala naman ang asawa ko at alam kong safe ako. Sinundo ko pa nga ito sa airport dahil first time itong makarating ng Maynila. Dahil laking Cebu ang binata. Probinsyano, kaya't baka maligaw raw kung hindi ko ito susunduin. Hindi ko rin naman akalain na gwapo pala ang pamangkin ng aking asawa at maganda ang kanyang pangangatawan. Kaya naman hindi ko naiwasang pagmasdan siya ng maigi at humanga sa kanya nang hindi ko na nga namamalayan. Napailing na nga lang ako na mapansin kong napakagatlabi na nga pala ako. Agad ko naman itinuon ang aking pagtingin sa iba at inisip na lamang na baka dahil lang sa namiss ko ang presensya ng aking mister, kaya't kung ano-ano na lamang ang naiisip ko. Nang masundo ko na nga siya, parang medyo nahahalata kong naiilang siya sa akin. Siguro dahil sa suot ko noong araw na yon. Maiksing crop top kasi iyon, na usually naman na ganoon talaga ang aking suutan. Nasanay na nga rin kasi ako dahil mas komportable ako sa ganito. Since wala pa naman akong anak. At slim talaga ang aking katawan. Papasa pangaraw ako kapag inihanay ako sa ibang kadalagahan dyan. Maganda rin ako at may porselanang kutis. May lahi kasi akong Chinese kaya't likas ang kaputian ng balat ko. Umuwi kami ng bahay pagkatapos namin mag-drive-thru at kumain sa tabi. Gutom na nga rin kasi talaga ako eh. Ang tagal ko nga kasing naghintay sa airport. Sinadya ko kasing maging maaga dahil baka matagalan ako kakahanap nga sa kanya. Ang picture pa nga na naisend sa akin ng aking asawa ay bata-bata pa siya roon. Sinabihan ko siya ng mga house rules at itinuro ko rin ang guest room kung saan siya matutulog. 5 buwan lamang daw ang itatagal niya rito, sabi ng aking asawa. Pumayag ako kasi kamag-anak naman siya ng mister ko at mukha naman siyang mabait. Isa pa, malayo ang agwat ng edad namin. Ako kasi ay nasa 40 anyos na. Parehas kaming mag-asawa.
Late na kasi ako nag-asawa dahil breadwinner nga ako sa pamilya. Pinagtapos ko nga muna kasi ang 3 kong kapatid bago ako nag-asawa sa edad na 38 anyos. Kaya't kung susumahin, magdadalawang taon na nga kaming kasal o 2 taon pa lang kaming kasal ng aking asawa. At okay naman ang setup na meron kami. Kahit LDR, araw-araw ay trabaho at bahay lamang ang ginagawa ko. Habang ang binatang si Darwin naman, siya na ang nagawa ng household chores at sanay naman siya sa mga ganitong bagay. Nakakatuwa kasi hindi ko na nga siya kailangang utusan pa sa mga gawain niya. Ang hindi ko nga lang nagustuhan nang makita ko siyang nilalaban ang mga damit ko. Kaya't naiinis ako kasi pati ang pangloob ko ay sinama niya. Wala naman sana sa aking mali siya yun. Pero ayoko lang talagang pinapakialamanan ang gamit ko. Kahit sino naman lalo na't lalaki siya. Lumipas ang 4 na buwan at mag-4 na buwan na nga kaming magkasama ng binata sa isang bahay. Hanggang isang araw, day off ko at buong maghapon lamang akong nasa bahay. Ang pagkakaalam ko ay aalis ang binata at may lalakarin para sa exam nito. Pero wala akong pakialam na lumabas ng kwarto na naka-underwear. Sobrang init nga kasi noong gabing iyon na kung minsan ay nakalantad lamang ako kung matulog. Dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Nabagsak kong bigla ang hawak kong baso nang makita ko si Darwin na nagluluto at nakatopless lamang. Nagulat kasi ako nang mabungaran siya roon. Nagpaalam kasi ito sa akin kagabi na aalis siya. Darwin, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba umalis ka? Nauutal ko pa ngang pagtanong at hindi ko alam kung tatakpan ko ba ang katawan ko. Pasensya na ate, hindi kasi natuloy ang lakad ko. Kumain ka na ba? Tanong niya at tila hindi man lang nailang sa suot ko. Hindi pa Sandali at magbibis lang ako. Sagot ko sabay talikod at takbo sa kwarto ko. Habol ko ang aking bawat paghinga sa lakas ng kabog ng puso ko. Hindi muna nga ako lumabas at nagpakalma ko ng aking sarili. Mga ilang minuto pa nga ang nakalipas. Nakaayos na rin ako at may lakas na ng loob na harapin ng binata. Ate, kain na po. Lahad niya. O sige, ano bang niluto mo? Tanong ko sabay kuha ng plato at kutsara. Adobo po, pero special parang ako. Hanapin mo talaga. Biro pa nga nito. Ewan ko ba, pero hindi naman ako nabastusan sa sinabi niya. Natawa na nga lang ako kasi palabiro rin pala siya. Akala ko kasi seryoso siyang klase ng tao. Nang araw nga na iyon ay panay kwentuhan kami. Hindi nga namin namalayan ng oras sa sarap ng kwentuhan namin. Nakakatawa naman pala siyang kausap at hindi ako na-boring sa kanya. Nag-movie marathon pa nga kami at gumawa pa nga siya ng aming snack. Habang nagtatagalang pinapanood namin, tila nag-iiba bigla ang pakiramdam ko. At tila umiikot ang paligid ko. Hindi ko pala napansin na may alak ang juice na nainom ko. Huli na nga nang malaman ko na baso niya pala ang natungga ko. Since hindi po ako sanay na uminom at mahina ako pagdating sa alak, ay nahilo agad ako. Hindi ko na nga alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako kinabukasan na ang bigat ng ulo ko. Kaya tinawag ko si Darwin at nagtanong. Sinabi niya nga lang sa akin na nalasing po kayo kagabi, kaya't binuhat ko kayo patungo sa kwarto niyo. Pasensya na, nika nito at tila nahihiya pa nga sa akin. Wala yun. Kung ganon, salamat pala. Sagot ko naman. After nun, ay mas lalong lumalim ang pagsasama naming dalawa. Hanggang sa isang gabi, ay nakita kong bukas ang pintuan ng kanyang kwarto. At pagdungo ko, nagulat ako nang makita ko siyang tila hingal at nakapikit habang nasa tabi niya ang undies ko na ang alam ko'y naiwan ko sa banyo ng mga oras na yon. Ewan ko ba, bakit hindi naman ako nabastusan sa nalaman ko? Pero pinarinig ko sa kanya ang boses ko. Nagulat siya at biglang nagkumot.
Pero ako naman ay tuluyang lumapit sa kanya at inalis agad ang kumot niya. Namalayan ko na nga lang ang sarili ko kung nakusang yumakap sa binata na walang pag-aalinlangan. At doon na nagsimula ang lahat. Sa isang iglap lamang ay may nangyari sa amin ng pamangkin ng asawa ko. Natakot pa nga ito pero sinabihan ko siya na itago na lamang namin ito. Akala ko hindi na po mauulit ang nangyari sa amin nung gabing iyon. Pero mali ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan ay muling may namagitan sa amin na para bang mag-asawa na nga kaming dalawa. Na sa tuwing malamig ang panahon ay hahanap-hanapin namin ang kalinga ng bawat isa. At hindi na nga yata kumpleto ang araw ko kapag wala nang nangyayari sa aming dalawa. At sa labis sa pagkumaling ko sa binata, nakalimot na ako na may asawa pala ako. Lumipas ang panahon at hindi ko na malaya na pauwi na pala ang aking asawa. Nang dumating na nga ang aking mister, imbes na sabik ako sa kanya, ay para akong natabangan. Lalo kong hinanap si Darwin. Ibang-iba siya sa mister ko. Hindi ako makatulog noong gabing iyon, kaya't nagawa kong pumuslit ng 10 oras ng gabi sa aking mister. At nagtungo ako sa kwarto ni Darwin. Nagulat pa nga ito't natakot. Pero nang hindi kalaunan, ay pumayag na nga rin siya. Sinabi ko na huwag siyang maingay at baka mahuli kami ng aking asawa. Naging ganoon ang setup naming tatlo sa isang bahay. Minsan nga ay napapansin ko na parang nagseselos na nga si Darwin sa mister ko. At dumating sa puntong pinapapili na nga niya ako. Han, ganito na lang ba tayo lagi? Ayoko na ng ganito, ani niya. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko naman. Ganito, nagtatako, nagpipigil. Kahit gusto kong yakapin ka. Hindi pwede dahil baka mahuli tayo ni Tito. Wika niya at ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya. Naiintindihan mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Hayaan mo. Babalik rin naman ang mister ko sa abroad. Konting tiis na lang, ani ko. Nilalambing ko na nga lang siya para mawala ang tampo niya sa akin. Naging asawa ko ang 2 lalaki sa isang bahay. Ganoon na kasi ang takbo ng isipan ko. Hindi ko man ginusto, pero nangyari talaga. Akala ko nga hindi na matatapos ang lahat sa amin ni Darwin. Nang makapasa ito ng board exam at kailangan na nga niyang bumalik ng Cebu, sobrang lungkot ko noon. Pero hindi ko pinahalata iyon sa aking asawa. Hanggang sa dumating ang kinakatakutan ko na ngang mangyari, na malaman ng aking asawa ang katotohanan. Hindi nga lang alam niya na pamangkin niya ang nakabuntis sa akin. Nung una ay masayang-masaya siya. Pero nang malaman niyang magtatatlong buwan na ang pinagbubuntis ko, nagtaka siya at nagalit. Dahil wala pang 2 buwan na nag-stay siya sa Pilipinas. Inaway niya ako at muntika na nga niya akong saktan. Pinilit niya akong paaminin kung sino ang kalaguyo ko, pero hindi ko iyon sinabi. Wala akong planong ipaalam iyon sa kanya. At sinabi ko na lang na kung hindi na kami magkakaayos pa, ay ayos lang na maghiwalay na kaming dalawa. Hindi siya pumayag, pero umalis siya ng bansa. Sobrang lungkot ko dahil pakiramdam ko'y mag-isa na lamang ako. Hanggang sa isang araw, tumawag si Darwin at nakikipagkita sa akin sa labas. Pumunta ako para makita siya dahil aminado naman ako na namimiss ko na rin ito. Walang araw yata na hindi ko siya na-miss ng sobra-sobra. Niyakap ko siya nang magkita kami at humantong kami sa malamig na kwarto. Maingat siya dahil nga nalaman niyang nagdadalang tao ako. At hindi nga lang niya alam kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Pagkatapos ng may namagitan sa amin, nag-usap kaming dalawa ng masinsinan. Congrats! Ani niya. Biglang kumunot ang aking noo sa sinabi niya. Para saan? Hindi mo ba alam na sa iyo ang batang dinadala ko? Ilang minuto siyang natahimik. Sa akin? Paano? Hindi ba't nariyan si Tito? Tanong niya. Oo. Pero base sa ultrasound, magtatatlong buwan na akong nagdadalang tao. Kaya sure akong hindi ito sa mister ko kung hindi sa'yo. Sagot ko. Bigla siyang natahimik at nagulat ako sa sinagot niya. Hindi. Hindi mo itutuloy yan. Wala naman sa usapan nating dalawa na magbubuntis ka. Sagot niya.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang sabihin ito sa harapan ko. Agad akong nagbihis at nilayasan ko siya. Umuwi ako ng bahay, nalugmok na lugmok. Ilang araw na rin buhat nang umalis ang aking mister. Ngunit hindi pa rin ito nagpaparamdam sa akin. Sobra akong na-stress sa nangyari sa akin. Sising-sisi ako sa mga nagawa kong kasalanan sa aking asawa. Kung may babalik ko nga lang ang mga panahon, sana hindi ako pumatol sa pamangkin niya. Ngayon, mag-isa kong hinaharap ang problema ko na ako rin naman ang may kagagawan. Lumipas ang 9 na buwan, nanganak ako. Hindi na rin nagparamdam pa sa akin ang aking asawa. Hindi ko naman siya masisisi kung bakit galit siya sa akin. Nag-stop akong mag-work at nag-work from home na lang ako bilang VA. Todo trabaho ako para sa baby ko. Hindi ko na ginagalaw ang perang pinapadala ng asawa ko sa account ko. Pakiramdam ko kasi ay wala na akong karapatan sa pera niya. At isa pa, malaki na rin naman ang kita ko bilang virtual assistant at kasama ko pa ang aking anak. Wala na rin akong balita sa ama ng aking anak hanggang sa nakita ko ang post ng nanay niya nito lang. Kinasal na pala ito at may sarili ng pamilya. Kung may maganda mang nangyari sa buhay ko, ay iyon ay ang nagka-baby ako. Naakala ko ay wala ng pag-asa pa dahil sa edad ko. Sa ngayon, patuloy kong itinataguyod ang future ng aking anak ng mag-isa. Nadapa man ako, patuloy akong babangon para sa aking anak. Sana'y nagsilbing aral o leksyon ang nangyari sa buhay ko at huwag nang pamarisan pa. Sa una lang masarap at masaya ang lahat, pero hindi kalaunan ay malalaman mo na hindi pala dapat ginagawang laro ang pag-aasawa. Sa nangyari sa buhay ko, natuto na ako. Hindi palaging kailangan mo makipaglaro sa apoy. Kapag malungkot ako, eto ako at pinagmamasdan ko lang at napapawi naman ang lahat. Pero umaasa pa rin ako na darating ang araw na magkakapatawaran kami ng aking asawa. At sa tatay ng anak ko, masaya ako na meron ka ng sariling pamilya. Tama rin naman ang ginawa niya. Kasi kung paninindigan niya ang anak namin, malamang puro gulo at iskandalo ang buhay namin. At alam ko namang hindi katanggap-tanggap sa lipunan ang kasalanang nagawa namin. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal, Maricar.